Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang EDSA. Mahabang hintayan, mausok, at madalas walang gumagalaw. Pero para sa akin, ang pag-ibig ay parang pagpasok sa isang eskinita. Sa simula, malawak pa. Kampante kang naglalakad. Pero habang tumatagal, lumiliit ang espasyo. Sumisikip ang daan. Hanggang sa mapansin mo na lang na wala ka ng ibang matitingnan kundi ang mga taong kasabay mong naglalakad sa loob nito. Hindi kailangang marangya ang pag-ibig. Minsan, sumisibol ito sa pinakamakipot na sulok ng mundo. Kung saan sa bawat siko ay nagkakatamaan. Bawat hininga ay naririnig. At bawat sikreto ay pilit na itinatago. Kung tatanungin mo ako kung anong amoy ng tadhana, diretso kong sasabihin sa'yo, amoy piniritong pretil. Pinaghalong sarsa ng kwek-kwek at konting usok ng tambucho. Dito ko pinanganak sa daang makipot. Literal yung pangalan ng eskinita namin. Kapag may dumaang payat, kailangan tumagilid ang nakakasalubong. Kapag naman may dumaang medyo malusog-lusog, asahan mong may tsismisang matitigil dahil kailangan nilang iurong ang mga upuang plastic. Dito sa eskinita na to, walang privacy. Alam ng kapitbahay kung ano ang ulam mo, kung kailan ka huling naligo, at kung magkano ang utang mo sa tindahan ni Aling Nena. At higit sa lahat, dito rin nakatira si Julio. Si Julio ang definisyon ng salitang sana lahat. Matangkad, mabango, kahit tanghaling tapat. At may mga ngiting kayang magpatunaw ng yelo. At ako, si Danny. Ang tanging talento ko lang ay ang umiwas sa mga tumutulong tubig mula sa aircon ng kapitbahay habang naglalakad. Uy, Danny, uy, matutunaw yan. Sige ka. Natauhan ako nang biglang may pumitik sa noo ko. Pagmulat ng mga mata ko, ang mukha agad ni Julio ang bumungad sa akin. Sobrang lapit niya. Naamoy ko agad yung pabango niyang panlalaki na hinaluan ng detergent dahil bagong labay yung suot niyang puting sando. Aray naman, hiyaw ko. Sabay sapo sa noo ko para itago yung biglang pag-init ng mga pisngi ko. Ano ba yun, Julio? Kung makapitig ka naman, akala mo walang bukas. Paano ba namang hindi kita pipitikin? Nakatayo ka dyan sa gitna ng eskinita. Nakatitig ka sa akin habang nagbubuhat ako ng galon ng tubig. Tulungan mo kaya ako? At eto tumawa siya. Tawang-tawa ng malalim na may kasamang pag-alog ng balikat. Nasa tapat kami ng Poso Negrito noon. Kung saan madalas siyang nag-iigib kapag nawawalan ng tulo ang mga gripo nila. Kita ko yung pawis na naglandas mula sa leeg niya pababa sa dibdib niya. Napalunok ako. Diyos ko. Dani, bawal yung marupok dito sa makipot na daan. Saway ko sa sarili ko. Aba, bakit kita tutulungan? May muscles ka naman, 'di ba? Gamitin mo 'yan. Wika ko. Kahit ang totoo gusto ko lang namang tunawin yung sarili ko sa semento dahil sa hiya. Sungit naman nito. Kaya wala nagkakagusto sa iyo dito sa eskinita natin. Asar niya habang madaling binuhat yung dalawang malaking galon ng tubig na parang laruan lang. "Ah, excuse me."
Maraming nagkakagusto sa akin. Sadyang mapili lang ako. Sagot ko. Talaga? Sino? Si Cardo na laging lasing o si Tonyo na may 7 pusa? Ewan ko sa'yo. Wika ko. Tumalikod ako para maglakad palayo. Dahil sa daang makipot kami nakatira, sa unang hakbang ko pa lang sumabit na yung short ko sa nakalabas na pa ako sa bakod ni Aling Nena. Nanlaki yung mga mata ko. Nakarinig ako ng malakas na punit. Ramdam ko ang malamig na hangin sa kanang bahagi ng hita ko. Napatigil ako sa paglalakad. Nanigas yung buong katawan ko. Narinig ko yung pagbaba ng galon sa semento. Kasunod nun yung malakas na at walang humpay na tawa ni Julio na umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Danny, ang brief mo, may drawing na Mickey Mouse. Wika niya habang hawak yung tiyan niya sa kakatawa. Julio, huwag kang maingay. Baka marinig ni Aling Nena. Wika ko naman habang sinusubukan takpan yung ng dalawang kamay ko yung napunit na parte ng short ko. Ang mukha ko ngayon, sigurado akong mas mapula pa sa kamatis. Huli ka, pero hindi kulong. Pasar pa niya. Pero agad din naman siyang lumapit sa akin. Hinubad niya yung suot niyang checkered na polo na nakasabit sa balikat niya. At mabilis na itinali sa bewang ko para matakpan yung likod ko. Habang tinatali niya ang manggas ng polo sa harap ng bewang ko, ramdam na ramdam ko yung init ng mga kamay niya. Halos pumasok na ako sa dibdib niya dahil sa sikip ng pwesto namin sa pagitan ng bakod at dingding ng kapitbahay. Sobrang lapit namin sa isa't isa na kahit yung pagtibok ng puso ko, natatakot akong marinig niya. Ayan, para hindi na makita yung Mickey Mouse mo. Bulong niya sabay ngiti ng nakakaloko. Malapit yung mukha niya sa tenga ko at nararamdaman ko yung kilabot sa buong katawan. Salamat. Nauutal kong sabi. Hindi makatingin sa mga mata niya. Wala yun. Basta sa susunod, huwag mo na akong tititigan ng matagal habang nagbubuhat ako ha. Baka matunaw ako Sayang naman yung kagwapuhan ko. Hindat niya bago binuhat ulit yung mga galon at naglakad palayo habang sumisipol. Naiwan akong nakatayo doon sa eskinita. Hawak ang polong nakatali sa bewang ko na amoy yung pabango niya. Lihim akong napasabunot sa sarili kong buhok. Julio, buwisit ka. Sa loob-loob ko, kung alam mo lang na hindi lang dahil sa napunit na short kaya mabilis yung tibok ng puso ko. Dito nagsimula yung lahat. Sa isang masikip na eskinita kung saan ang bawat galaw ay may kahulugan. At kung saan ang isang malaking lihim ay dahan-dahan nang sumisikip sa loob ng dibdib ko. May mas masahol pa sa feeling na napunitan ng short sa harap ng crush mo. Iyon ay ang makita yung crush mo na may kasamang iba sa mismong teritoryo mo. Isang linggo matapos yung Mickey Mouse incident, lalong sumikip yung mundo ko. Paano ba namang hindi halos araw-araw suot-suot ni Julio yung bago niyang paboritong accessory? Isang babaeng nagngangalang Cynthia. Si Cynthia ay pinsan ng kapitbahay naming si Aling Marites. Maganda siya, maputi, at higit sa lahat, hindi napupunitan ng short dahil laging nakamaong na cycling shorts. Nakatambay ako sa may bintana ng maliit naming bahay habang nag-aabang ng tulo ng tubig sa gripo. Pero imbes na balde ang mabantayan ko, ang paningin ko ay nakapako sa tapat ng tindahan ni Aling Nena.
Ay nako Julio, ang hilig mo talagang magbiro. Tawang-tawa si Cynthia habang hinahampas ng mahina yung matipunong braso ni Julio. Seryoso nga Cynthia, mas masarap talaga ang luto ni nanay na sinigang. Tikman mo minsan. Imbitahan kita sa bahay. Sagot naman ni Julio sabay abot ng isang bote ng malamig na soft drinks na may straw. Aba, may painom pa ng soft drinks si Mayor. Sabi ko sa sarili ko habang mariing pinipisil ang plastic na baso na hawak ko. Sa sobrang gigil ko, halos mayupi na to. Bakit sa akin? Brief na may drawing ng daga ang nakita niya pero kay Cynthia, baso ng soft drinks ang ibinibigay. Buhay nga naman, parang teleserye na walang commercial. Hoy, Danny, lalong lalaki ang eyebags mo kung magdabag ka dyan sisilip sa kulambo. Biglang sulpot ni nanay sa likod ko sabay batok sa akin. Aray, nay, ang sakit naman. Napapadaloy lang ng hangin eh. Ang init kaya. Pagsisinungaling ko habang kunwaring nagpapaypay gamit yung kamay. Anong init? Eh, umuulan nga kanina tsaka. Bakit ba diyan ka nakatingin? Kanina ko pa napapansin ha. Para kang tuko na nakadikit sa screen ng bintana tuwing dadaan si Julio. Tiningnan ako ni nanay ng may mapanuring mata. Ang mga nanay talaga may built-in radar eh sa mga kalokohan ng anak. Wala ah, may utang kasi yan eh. Yang si Julio, 20 pesos. Palusot ko. Ewan ko sa'yo, bata ka. Bumaba ka na nga ron at bumili ka ng isang pirasong sachet ng shampoo kay Aling Nena. At mag-ayos ka na naman ha. Yung mukha kang nilagyan ng uling sa mukha eh. Wala akong magawa kundi ang bumaba. Nagsuot ako ng tsinelas na magkaiba ang kulay dahil nawawala ang kapares ng kabila. At naglakad palabas. Habang papalapit ako sa tindahan, pilit kong pinapakalma ang puso ko. Relax Danny, be professional. Isang shampoo lang yung bibilihin mo. Hindi mo aagawin si Julio. Aling Nena, isa nga pong shampoo, yung pampalambot ng buhok. Baka sakaling lumambot din yung puso ng iba. Malakas kong sabi. Sadyang pinarinig ko kay Julio na nakaupo sa tabi ni Cynthia sa mahabang upuang kahoy. Aba, Danny, nandiyan ka pala. Bati sa akin ni Julio. Agad siyang tumayo at lumapit sa akin. Kamusta? Hindi na ba napupunit yung short mo? Wika pa niya. Gusto kong lamunin ng semento. Literal. Kita ko yung pag-angat ng kilay ni Cynthia na parang nagtataka kung ano yung pinag-uusapan namin. Julio, pwede ba matagal nang tapos yung isyong yun? Pabulong kong sabi sa kanya habang tinatanggap yung shampoo mula kay Aling Nena. Biro lang. Oh, nga pala si Cynthia, pinsan ni Marites. Cynthia, si Danny, ang pinakamakulit na kapitbahay ko. Hi Danny. Marting bati ni Cynthia sabay kaway ng dalawang daliri. Hello. Maikli kong sagot. Sige, Julio. Aling Nena, mauna na ako. Marami pa akong labada. Teka lang, Danny. At ito, hinawakan ni Julio ang siko ko. Ayan na naman yung kuryente. Sa sobrang sikip ng eskinita, napaatras ako at napasandal sa pader. Si Julio naman, humakbang pasunod sa akin kaya halos magkatapat na yung mga mukha namin. Ano ba? Tanong ko. Pilit na pinapanatili yung mataray kong boses kahit yung tuhod ko parang jelly na.
Bakit ba parang umiiwas ka nitong mga nakaraang araw? Tuwing tatawagin kita, laging maraming ginagawa yung sinasabi mo. May nagawa ba akong mali? Seryoso yung mukha niya. Nawala yung mapaglarong ngiti. Ang mga mata niya ay nakatitig ng diretso sa akin. Tila naghahanap ng sagot. Wala. Bakit naman ako may inis sa'yo? Tsaka, andyan naman si Cynthia. May bago ka ng kakwentuhan. Medyo bitter kong sabi. Oops, medyo nadulas ako. Napatigil si Julio pagkatapos ng isang segundong katahimikan. Unti-unting bumalik yung mapang-asar niyang ngiti. Mas lumapit siya. Ramdam ko yung hininga niya sa noo ko. Ah, kaya pala. Bulong niya. Anong kaya pala? Wika ko naman. Nagseselos ka ba, Danny? Pang-aasar niya sabay kabig sa balikat ko na parang tropa. Pero ang higpit ng hawak niya. Kapal ng mukha mo. Bakit naman ako magseselos? Sa gwapo mong yan. Mukha ka kayang tsuper ng jeep na nawalan ng pasada. Wika ako sabay tulak sa kanya. Pero hindi siya natinag sa kinatatayuan. Mas lalo siyang natawa. Huwag kang mag-alala, Danny. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin yung paborito kong kasabay dito sa Eskinita. Kindat niya bago bumalik sa tabi ni Cynthia. Naglakad ako pabalik sa bahay na lumilipad ang isip. Ano raw? Paborito niya ako? Ang kaninang selos ko biglang napalitan ng kaba na may halong kilig na hindi ko may paliwanag. Buwisit na Hulyo yan. Alam na alam kung paano guluhin ang sistema ko sa loob ng isang napakasikip na daan. Sabi nila kapag may bagyo, masarap matulog. Pero sa daang makipot, kapag baha at malakas ang ulan, walang natutulog. Lahat kami alerto. Lalo na't ang mga bubong dito ay parang may sariling orkestra sa sobrang ingay ng patak ng ulan. May soprano, may bass, at may sumasabay na tumutulo sa sahig. Danny, salahin mo nga tong planggana. May tulo na naman sa tapat ng TV. Sigaw ni nanay habang may bitbit na timba. Opo, nay. Sagot ko habang abala sa pag-urong ng mga sako ng bigas. Kasalukuyang nananalasa ang bagyong Enteng dahil baha na sa labas at hanggang tuhod na yung tubig sa mismong eskinita. Stranded ang lahat. Wala ring kuryente kaya kandila yung emergency light. Habang busy ako sa pag-ayos, biglang may kumatok ng malakas sa pinto namin. Tao po, Danny, Tita Elena. Boses ni Julio. Mabilis pa sa 3:00 na binitawan ko yung palanggana na muntik nang tumama sa paa ko at binuksan yung pinto. Bumungad sa akin si Julio na basang-basa ng ulan. Nakasuot siya ng basang sando at short habang nakapatong sa ulo niya ang isang basang sako. Nanginginig yung mga labi niya sa lamig. Julio, anong nangyari sa'yo? Bakit pakalat-kalat ka sa labas? Baka makuryente ka na sa baha. Tanong ko, sabay hila sa kanya papasok sa maliit naming sala. Yung bubong kasi namin, Danny, tinangay ng hangin ng ang isang bahagi. Doon sa kwarto ko, literal na naging swimming pool. Si nanay, pinatuloy muna sa bahay ni Ali Marites dahil mataas doon. Kaso puno na sila ron. Pwede bang makisukob muna rito? Paliwanag niya habang hawak yung magkabilang braso niya. Aba, oo naman. Pasok, bilis. Sakto lumapit si nanay at binigyan si Julio ng tuwalya. Nako Julio, magpatayo ka ron sa kwarto ni Danny.
may mga tuyong damit siya ron, hiramin mo muna." Dinala ko si Julio sa maliit kong kwarto. Sa totoo lang, hindi naman talaga 'to kwarto. Hinati lang ng manipis na plywood ang sala para magkaroon ako ng sariling puwesto. Isang single size na katre lang ang kasya at sa sobrang liit kapag nakahiga ako, abot ko na yung dingding. Kumuha ako ng malaking t-shirt at isang garterized na short mula sa aparador ko. "Oh, suot mo na. Medyo maliit yata sa'yo yan pero kasya naman." "Salamat, Danny," seryoso niyang sabi. Tumalikod ako para bigyan siya ng privacy na magpalit. Habang naririnig ko ang kaluskos ng basang damit na hinuhubad niya, ang utak ko nagwawala naman. "Huwag lilingon, Danny. Isang malaking kasalanan ng lumingon." Tapos na," sabi niya pagkaraan ng ilang sandali. Pagharap ko, muntik na naman akong matawa, nakinilig. Ang suot niyang t-shirt ko ay naging fit na fit sa kanya. Bakit yung dibdib at braso niya. Ang shorts ko naging mukhang cycling shorts sa kanya dahil sa haba ng bias niya. Mukha ba akong ewan?" Tanong niya. Bagay naman, mukhang wrestler na nag-retire." Biro ko para may tago yung kaba ko. Dahil malamig at walang kuryente, naupo kaming dalawa sa kama. Magkatabi yung mga balikat namin. Bawat gilid ng katawan namin ay nagkakalapat dahil nga masikip yung katre. Narinig namin yung malakas na kulog sa labas. Kasunod ng biglang paglakas ng hangin na nagpapayanig sa bintana. Sa gulat ko, napakapit ako sa braso ni Julio. "Ay, tupa!" Naramdaman kong natigilan si Julio pero hindi niya inalis yung kamay ko. Sa halip, kinuha niya yung nag-iisang makapal na kumot sa gilid at ipinatong sa aming dalawa. Ibinuka niya at binalot kaming dalawa sa loob ng iisang kumot. At ang bulong niya, "Nilalamig ka rin pala eh." Ngayon mas lalo kaming nagkalapit. Naamoy ko yung panibagong amoy niya. Amoy ng ulan na may halong sabon mula sa tuwalya ko. Ang bango. Sa loob ng kumot na yon, parang nawala yung ingay ng bagyo sa labas. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ulan at ang sarili kong puso. Ah, Danny, salamat nga pala. Laging kapag may kamalasan akong nararanasan dito sa eskinita, ikaw yung laging sumasagip sa akin. Noong napunitan ka ng short, ako yung nagtakip sa'yo. Ngayong nabaha yung kwarto ko, ikaw naman yung nagpatuloy sa akin. Parang quits lang tayo. Paglingon niya sa akin, may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. "Sus, maliit na bagay. Magkapit-bahay naman tayo eh." Sagot ko na pilit pinapagaan ng tono. "Magkapit-bahay lang ba talaga?" Wika niya. Napatitig ako sa kanya sa tanong niyang yun. Ang mga mata niya sa dilim na natatamaan lang ng liwanag ng kandila mula sa sala ay may ibang lalim. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya maituloy. Ah, Anong ibig mong sabihin?" Kabado kong tanong. Lumapit siya ng konti hanggang sa maramdaman ko na yung init ng mukha niya. "Wala," sabi ko, "ang liit ng kama mo. Parang ang sarap mong yakapin para hindi tayo mahulog." Bago pa ako makasagot, bigla siyang pumikit at nagkunwaring natutulog pero ramdam ko ang mahigpit na paghawak ng kamay niya sa dulo ng kumot.
na malapit sa hita ko. Sa gabi ng bagyong yun, habang ang buong daang makipot ay nilulunod ng baha, ako naman unti-unti nang nalulunod sa isang damdamin na alam kong hindi ko na kayang itago pa ng matagal. Lumipas ang bagyo, natuyo ang baha. Pero ang tensyon sa pagitan namin ni Julio ay lalong uminit. Simula nung gabing nagsalo kami sa isang kumot, parang may nagbago. Tuwing nagkakasalubong kami sa daan na makipot, hindi na niya ako inaasar ng Mickey Mouse. Sa halip, binibigyan niya ako ng mga ngiting pamatay na may kasamang malalim na titig na nagpapanginig sa tuhod ko. Isang gabi, bandang 11:00, napagpasyahan kong lumabas para magpahangin. Sa sobrang init sa loob ng bahay, ang buong eskinita ay tahimik na. Tulog na si Aling Nena at wala na ring tsismisang nagaganap sa tapat ng tindahan. Ang tanging maririnig mo na lang ay ang may hinang hilik ng mga kapitbahay mula sa bukas nilang mga bintana. Naupo ako sa isang baliktad na balde ng pintura sa tapat ng bahay namin habang nakatingala sa langit. Oh, malalim na naman ang iniisip ng paborito kong kapitbahay. Halos mapatalon ako sa gulat nang sumulpot si Julio mula sa dilim. Nakasuot siya ng itim na short at walang t-shirt. May tuwalya lang na nakasabit sa leeg niya. Bagong ligo na naman ang lolo mo. Julio naman uso magsalita bago sumulpot. Akala ko multo ka na. Saway ko sa kanya habang hinahawakan yung dibdib ko. Multo na gwapo. At eto naupo siya sa tabi ko. Dahil walang ibang mauupuan, sumiksik siya sa tabing pader kaya yung braso niya nakadikit na naman sa braso ko. At ang tanong pa niya, bakit gising ka pa? Iniisip mo ako, no? Kapal mo talaga. Ang init kaya sa loob. Wika ako sabay paypay ng suot kong t-shirt. At ang sabi ko pa, at saka bakit ikaw gising pa? Nasaan si Cynthia? Bakit hindi mo kausap? Tumawa si Julio pero mas mababa at mas seryoso yung tunog nito ngayon. Umuwi na si Cynthia sa kanila nung isang araw pa. Tsaka bakit ba selos na selos ka ron? Pinsan yun ng tropa ko. Tinutulungan ko lang mag-ayos ng mga papel para sa pag-apply niya sa trabaho. Napatigil ako, sabi ko, ganun ba? Grabe, Danny. Nag-iinarte ka sa isang linggo para sa wala. Sigaw ng utak ko. Naging tahimik ang paligid. Ang ilaw mula sa poste ng kuryente sa dulo ng eskinita ay sumasayaw dahil sa hangin ng gabi. Tinignan ko si Julio sa gilid ng mga mata ko. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Tila may malalim na timbang ang bawat hininga niya. Danny, may aminin ako sa'yo. At ito humarap siya sa akin. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko. Natigas yung buong katawan ko. Ang init ng mga palad niya ay parang sumusunog sa balat ko. At ang sabi pa niya, kaya ako laging nag-iigib kapag andyan ka. Kaya kita laging inaasar. Hindi dahil gusto kong buwisiting ka, kundi dahil yun lang yung tanging paraan na alam ko para mapansin mo ako. Nanlaki yung mga mata ko. Sabi ko, Julio, ano bang pinagsasasabi mo? Danny, matagal na kitang gusto. Hindi lang bilang kapitbahay, higit pa ron. Diretso yung tingin niya sa mga mata ko.
Ang puso ko pakiramdam ko'y tatalon palabas sa lalamunan ko. Sabi pa niya, kahit gaano kasikip at kagulo ang daang makipot na 'to, basta ikaw yung kasama ko pakiramdam ko, eto na yung pinakamagandang lugar sa mundo. Hindi ako nakapagsalita. Ang dila ko'y parang naputol. Ang pangarap ko lang gabi-gabi, ngayon ay nangyari sa harap ko. Secret confession sa gitna ng madilim at masikip na eskinita. At eto, isang malakas at mahabang alulong ng aso ang bumasag sa seryosong moment namin. Sa dulo ng eskinita, sumulpot ang asong gala na si Whitey, na ang totoo ay kulay abo dahil hindi naliligo, na may kagat-kagat na lumang tsinelas at mabilis na tumakbo patungo sa direksyon namin. Kasunod nito, ang galit na boses ni Aling Nena mula sa bintana. Buwisit na asong yun. Sa gulat namin ni Julio, sabay kaming tumayo pero nang dahil sa daang makipot kami, sa biglang kilos namin nagkabuhol yung mga paa namin. Nawalan ako ng balanse at napasandal ako sa pader. Habang si Julio naman ay natisod sa balde ng pintura at diretsong bumagsak sa ibabaw ko. Napapikit ako. Pagdilat ko, literal na magkadikit na yung mga ilong namin. Ramdam na ramdam ko yung bigat ng katawan niya at ang mabilis na pagtibok ng puso niyang sumasabay sa tibok ng puso ko. Si Whitey naman relax lang na lumaktaw sa ibabaw ng mga binti namin na parang walang nangyari. Napatitig lang kami sa isa't isa, hingal na hingal, kahit na sumasakit na yung likod ko sa pagkakasandal sa pader. Wala akong pakialam. So, ano na yung sagot mo sa confession ko, Danny? Bulong ni Julio. Habang ang mukha niya ay ilang sentimetro na lang mula sa labi ko. Nagawa ko pang ngumiti sa kabila ng kaba. Buwisit ka, Julio. Kung hindi ka pa natahulan ng aso hindi mo pa sasabihin. Sagot muna, pilit niya habang mas lalong naglalapit yung mga mukha namin. Oo na, gusto rin kita, loko-loko, bulong ko. Isang matamis at masayang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Julio bago niya dahan-dahang idinikit ang kanyang labi sa labi ko. Isang mabilis ngunit makahulugang halik sa gitna ng eskinita. Habang sa background ay naririnig pa rin ang sigaw ni Aling Nena sa aso niya. Sabi nila sa daang makipot, mas mabilis pa sa fiber internet ang takbo ng balita. Hindi mo pa man natatapos yung kwento mo, alam na ng dulo ng eskinita ang dulo ng kwento mo. May dagdag, bawas pa. Kinaumagahan matapos ang naganap na halikan at tagpo namin sa pader dahil kay Whitey, naramdaman ko agad ang kakaibang enerhiya sa eskinita. Paglabas ko pa lang para magtapon ng basura, nakatingin na sa akin si Aling Nena habang nagwawalis. Pabalik-balik yung tingin niya sa akin at sa pader kung saan kami natumba ni Julio. Danny, tawag sa akin ni Aling Marites na biglang sumulpot mula sa likod na nakasampay na kumot. Balita ko, nagkabuhol-buhol daw na tsinelas at puso nyo rito kagabi. Maingay ba si Whitey o may iba pang umalulong sa kilig?
Nabilookan ako sa sarili kong laway. Diyos ko, nakita ba nila? Sabi ko, "Ah, Aling Marites, ano pong pinagsasasabi niyo? Natisod lang po kami ni Julio dahil sa aso." Palusot ko. Habang naramdaman ko na naman ang pag-akyat ng dugo sa mga pisngi ko. Natisod nga ba? O sinadya niyong magkapatong para masikip? Humalakhak si Aling Marites sabay hampas sa braso ni Aling Nena. Sabi pa niya, "Kayo talagang mga kabataan ngayon. Sa makipot na daan pa kayo naglalambingan. Gusto ko na lang maging bula at maglaho sa kanal." Mabilis akong bumalik sa loob ng bahay at hinarap si nanay na kasalukuyang nag-aayos ng mga itinitindang yelo. "Nay, alam mo ba yung tsismis sa labas? Nakakahiya." Reklamo ko sabay subsob ng mukha ko sa lamesa. Tiningnan ko si nanay. Seryoso yung mukha niya pero may multo ng ngiti sa mga labi. "Dani, anak, dito sa eskinita natin, walang sikretong hindi nabubunyag. At saka, bakit ka ba nahihiya? Matagal ko nang alam na may pagtingin ka kay Julio. Ang hindi ko lang alam kung kailan ka ba aamin. Mabuti nga't naunahan ka pa ng aso." "Oh, nanay naman," wika ako. Pero deep inside, gumaan yung pakiramdam ko. Tanggap ako ni nanay. At yun yung pinakamahalaga. Pero hindi dyan natapos ang araw ko. Eksaktong pagpatak ng 6:00 ng gabi, nagkaroon ng kaguluhan sa labas. May narinig akong kaluskos ng gitara. Hindi lang basta gitara kundi may sumasabay na sintonadong boses na pilit na nagbebentahe ng kanta. Sumilip ako sa bintana at doon sa gitna ng masikip na eskinita nakatayo si Julio. Hawak niya ang isang lumang gitara na hiniram yata kay Cardo. At sa likod niya ay nakatayo ang dalawa niyang tropa na may hawak na tig-isang bateryang electric pan para raw sa wind effect ng buhok niya habang kumakanta. Ang buong kapitbahayan mula kay Aling Nena, Aling Marites hanggang sa mga bata na may hawak na piraso ng tinapay nakapalibot sa kanya, nakikinood. "Ah, Julio, ano ba yung ginagawa mo? Nakakahiya ka. Pumasok ka nga sa loob." Pabulong kong sigaw mula sa bintana. Kahit ang totoo kulang na lang maglupasay ako sa kilig. "Hindi ako papasok, Danny, hanggang hindi ka lumalabas dito." Wika ni Julio pabalik. Sabay banat ulit sa gitara. Sabi pa niya, "Nais kong malaman ng buong daang makipot na hindi ako mag-iigib para lang makita ka nga. Ngayon, niligawan kita sa harap nila. Sa harap nilang lahat." "Oh, sige na, Danny. Baba na. Sagutin mo na." Sigaw ng mga kapitbahay na parang nanonood ng live teleserye. Wala akong nagawa kundi ang bumaba. Paglabas ko ng pinto, dahan-dahang lumapit sa akin si Julio. Dahil masikip ang daan, ang mga kapitbahay ay pilit na dumidiin sa pader para bigyan kami ng espasyo. Inabot niya sa akin ang isang pirasong rosas na halatang pinuwersang pitasin sa paso ni Aling Nena. Dahil may kasama pang konting lupa. "Danny," seryosong sabi ni Julio habang nakatitig sa mga mata ko sa harap ng madla. "Hindi ko pinapangako na dadalhin kita sa malalaking mall o sa mga mamahaling restaurant araw-araw, pero pinapangako ko sa'yo, dito sa loob ng daang makipot, hinding-hindi ka maglalakad mag-isa. Bawat sikip, bawat baha, at bawat tsismis sabay nating haharapin.
Pwede ba kitang maging kasintahan? Natahimik ang buong eskinita. Lahat sila ay nag-aabang ng sagot ko. Tiningnan ko si Julio, ang taong matagal ko ng lihim na minamahal. Ang tanging lalaking nakakita ng Mickey Mouse na brief ko pero minahal pa rin ako. Inabot ko yung rosas at ngumiti ng malawak. Ah, oo Julio, sasagutin kita pero pakiusap. Ibalik mo muna yung gitara kay Cardo dahil masakit sa tenga yung boses mo. Yun, sila na. Sigaw ng mga tropa niya. Sabay bukas ng mga debateryang fan ng todo-todo. Nagpalakpakan ng lahat. Si Aling Marites naman kunwaring naiiyak habang nagpupunas ng luha gamit yung duster niya. Niyakap ako ng mahigpit ni Julio sa gitna ng eskinita. Sa sandaling yon, naramdaman ko na kahit gaano kaliit at kasikip ang mundong ginagalawan namin, sapat na sapat ito dahil may isang malaking pag-ibig na pumuno sa bawat sulok nito. Mabilis na lumipas ang panahon. Isang taon na ang nakalipas mula nung magbuhol-buhol yung mga paa namin dahil kay Whitey at haranahin ako ni Julio gamit ang sintonadong gitara sa harap ng buong barangay. Maraming bagay ang nagbago pero marami rin ang nanatiling pareho. Ang daang makipot ay masikip pa rin. Si Aling Nena ay masungit pa rin tuwing umaga. Si Aling Marites ay may bagong radar na ngayon. Hindi na lang basta chismis ang binabantayan niya, kundi ang sweetness overload naming dalawa ni Julio. Dani, si Julio mo nasa tapat ng poso. Nag-aabang na naman ng tulo ng pag-ibig mo. Wika ni Aling Marites mula sa bintana niya habang nag-aayos ng kortina. Natawa na lang ako habang nag-aayos ng suot kong t-shirt. Ngayong araw ang unang anibersaryo namin, imbis na mag-date sa labas, napagkasundoan naming mag-celebrate kung saan nagsimula ang lahat. Dito sa Escanita. Pagbaba ko, nakasandal si Julio sa pader ng tindahan ni Aling Nena. Nakasuot siya ng maayos na polo at may hawak na maliit na supot ng biko na may latik sa ibabaw. Ang paborito naming merienda. Happy anniversary. Paborito kong kapitbahay. Malambing niyang bate sa bayamot ng biko. Happy anniversary din Julio. Kala ko naman kung anong sorpresa yung dala mo. Biko lang pala. Biro ko sabay siko sa tagiliran niya. Aba, espesyal yan. Pinatupad ko kay nanay na lagyan ng maraming latik dahil alam kong matamis ang ngiti mo ngayon. Banat niya. Dahilan para mapalo ko siya sa braso. At saka may isa pa akong regalo sa'yo. Wika pa niya. Ano yun? Wika ko naman. Hinila niya ako sa kamay. Dinala niya ako sa mismong sulok kung saan kami unang nagkalapit noong napunitan ako ng shorts. Pagdating namin doon, nanlaki yung mga mata ko. May malitan nakasulat sa pader gamit ang chalk. Nakalagay ang pangalan namin. Julio plus Danny equals Daang Makipot Forever. At sa tabi nito, may maliit na drawing. Ulo ni Mickey Mouse. Julio, ang dugyot mo. Vandalism yan. Tawang-tawa kong banta sa kanya pero ang totoo naiyak na ako sa kilig. Hindi vandalism yan. Danny, sining yan ng pag-iibig natin. Seryoso niyang sabi. Hinawakan niya ang dalawa kong kamay at idiniit ako sa pader. Sa pagkakataong to, hindi dahil nasatisfied kami kundi dahil gusto niya akong mapusod sa pagmamahal niya. Isang taon na Danny at kahit
maging 100 taon pa, hindi ako mapapagod na sumiksik sa buhay mo. Tiningnan ko siya, ang mukha ng lalaking nagbigay kulay sa madilim kong mundo. Sabi ko, "Salamat Julio. Salamat dahil hindi ka natakot na pumasok sa makipot kong puso." Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya at hinalikan ako. Isang banayad, matamis at puno ng pangakong halik. Sa paligid namin, narinig na namin ang sabay-sabay na ubo ni na Aling Nena, Aling Marites, na kunwaring nagwawalis pero nakadungaw ang mga ulo. Pareho kaming napatawa ni Julio habang magkahawak yung kamay sa gitna ng eskinita. 5 taon pa ang mabilis na lumipas. Nakaalis na kami sa daang makipot. Nakakuha kami ng maliit na at disenteng apartment sa bayan dahil regular na yung trabaho ni Julio bilang isang mechanical technician. At ako naman ay may sarili ng maliit na online business. Malawak na yung daan sa tapat ng bahay namin ngayon. Kasya na ang 2 kotse at hindi mo na kailangan tumagilid kapag may nakakasalubong ka. Pero isang hapon, napagpasyahan naming bumalik para bumisita. Pagpasok pa lang namin sa bungad ng eskinita, tila bumalik ang lahat ng alaala. Ang amoy ng pretil, ang tunog ng poso, at ang masisikip na dingding. "Oh, Danny, Julio, bumalik yung mga idolo ng eskinita." Sigaw ni Aling Marites na mas lalong tumaba pero buhay na buhay pa rin ang radar ng tsismis. "Balita ko maayos na yung buhay niyo sa bayan, May aircon na ba sa kwarto niyo?" Wika pa niya. Opo Aling Marites. Salamat po." Sagot ni Julio habang bitbit ang pasalubong na tinapay para sa kanila. Naglakad kami patungo sa lumang bahay namin. Habang naglalakad kami, maramdam ko pa rin yung bawat siko at bawat sikip ng daan. Napatigil kami sa tapat ng lumang pader kung saan nandun pa rin, kahit medyo burado na ng ulan at panahon, ang guhit ng chalk, Julio plus Danny, at ang maliit na drawing ng Mickey Mouse. Tumingin sa akin si Julio sabay akbay sa balikat ko. "Namiss mo ba rito?" Wika niya. "Oo naman," sagot ko habang sinasandal yung ulo ko sa matipon ng balikat niya. "Dito ako natutong magmahal eh. Dito ko nahanap yung one great love ko." Wika ko. Kahit na napunitan ka ng shorts, pang-aasar naman niya. "Wisit ka. Hanggang ngayon ba naman?" Tumawa kaming dalawa, ang tawa na umalingaw-ngaw sa buong daang makipot. Doon ko napagtanto na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa lawak ng lugar o sa karangyaan ng paligid. Minsan, ang pinakamalaking pag-ibig ay nagmumula sa pinakamaliit na espasyo. Dahil sa 100 makipot na daan, walang ibang choice ang 2 tao kundi ang magkalapit, magkahawakan, at sabay na maglakad hanggang sa dulo ng kanilang walang hangganan. At ako si Danny, kasama si Julio, ang nagpatunay na sa bawat makipot na daan ng buhay, laging may bukas na pintuan para sa isang tunay at wagas na pag-ibig. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.